Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, inaasahan ng isang economic research na nakatuon sa credit analysis at ekonomiya ng isang bansa na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon hanggang sa susunod na taon, 2026. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Inaasahan ng Moody's rating na mag-e-expand ang ekonomiya ng Pilipinas ng 6% ngayong taon at hanggang 2026 at isinama ito sa Asia's fastest growing economies. Sa latest banking system outlook ng Moody's, binanggit nito ang matatag na performance ng ekonomiya ng bansa at solid bank fundamentals bilang batayan sa matatag na outlook sa sektor ngayong taon. Sa forecast sa real GDP ng Pilipinas, lalago ito ng 6% sa 2025 at 2026 bilang isa sa fastest growing economies sa Asia. Pinananatili naman ng Moody's ang credit rating na Baa2 na may stable outlook sa Pilipinas. Ang Baa2 ay isang investment grade rating na may ilang speculative elements at moderate credit risk. Inaasahan naman ng Moody's na ang overall asset quality ng bansa na magiging stable habang magiging matatag naman ang capitalization sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target naman ng Department of Science and Technology o DOST na mapataas ang commercialized innovation sa Pilipinas ngayong taon para sa karagdagang trabaho at suporta sa mga negosyo. Ito ay sa tulong ng mga makabagong inisyatiba ng kagawaran sa pananaliksik at paggamit ng artificial intelligence hubs. Anila mababawasan nito ang masasayang na bigas at mais at mapapababa rin ang presyo ng pagkain. Ang mga detalye ihahatid ni Arnold Herrera. Target ng Department of Science and Technology na palakasin ang commercial innovations ng Pilipinas na inaasahang makapagbibigay ng karagdagang trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Sa inilunsad na programa ng kagawaran ngayong buwan na Elevate, kabilang sa mga makabagong inisyatibang ipatutupad ay ang paggamit ng artificial intelligence sa mga ipatatayong infrastruktura. Gayon din ang palakasin ng paggamit ng quantum technologies at quantum computing upang mapabuti ang kakayahan ng DOST sa koleksyon ng datos at pananaliksik at matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., kabilang din sa nasabing inisyatiba ay ang pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura at kalusugan na gagamit din ng AI. Samantala, mahigit 23,000 na trabaho ang nalikha ng kagawaran na sumusuporta sa mga Small Enterprises Technology Upgrading Program na target nitong higitan ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inihahanda na ng Department of Agriculture Region 10 ang mga proyekto para tugunan ang kahirapan sa Northern Mindanao. Ayon sa DA, kabilang sa mga nakikita nilang hakbangin ay ang pagbabawas sa gastos ng mga magsasaka sa lugar. Narito ang report ni Millie Borja. Maaga pa lang ay naghahanda na ang Department of Agriculture Region 10 para sa kanilang mga programa, aktibidad at proyekto sa taong 2024 na nakatuon sa pagpapababa ng kahirapan sa Northern Mindanao.
Ayon kay DA10 Executive Director Jose Apollo Pacamalan, kailangang iayon ang budget planning ng ahensya sa mga estratehikong gawain na tumutugon sa mga lugar na may mataas na insidente ng kahirapan. Binigyan din nito na dapat tukuyin ang mga intervention na makababawas sa gastos ng mga magsasaka at makadadagdag sa kanilang kita. Plano rin ng DA10 na i-realign ang kanilang mga programa sa mga kaugnay na ahensya, bureau at korporasyon sa rehiyon upang makabuo ng mas mahusay na plano para sa taong 2026 hanggang 2028. Ipinaliwanag ni Pacamalan na ang layunin nito ay makabuo ng mas targeted, outcome-based at koordinadong agricultural development plan. Ang final proposed budget para sa 2026 ay aayusin matapos ilabas ng Department of Budget and Management o DBM ang kanilang budget ceiling. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, target naman ng Department of Health o DOH na maisailalim sa cervical cancer screening ang nasa 1 milyong mga kababaihan ngayong taon. Lain itong mabigyan lakas ang mga kababaihan na bigyang importansya ang kanilang kalusugan at palawigin ang kanilang kamalayan tungkol sa naturang cancer. Ang mga detalye iyahatid ni Arnold Herrera. Nasa 1 milyong mga kababaihan ang target na isailalim ng Department of Health sa cervical cancer screening ngayong taon. Sa ilalim ito ng Cervical Cancer Elimination Campaign ng DOH, katuwang ang local government units, mga ospital at civil society organizations. Layon ng naturang kampanya na maagapan ang nasabing sakit na kadalasang dumadapo sa mga kababaihan. Gayon din ang mabigyang lakas ang mga ito sa pangangalaga ng kanilang kalusugan at kamalayan tungkol sa naturang cancer. Pangunahing tatanggap naman ng bakuna para rito ay ang mga batang babae na edad hanggang 14 na taong gulang. Sa datos ng ahensya simula Mayo ng nakaraang taon, umakyat na sa higit 200,000 mga babae ang sumailalim sa cervical cancer screening. Bukod pa rito ang 150 public school teachers sa Cavite na naka-avail sa libreng cervical at breast cancer screening services nito Pebrero. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patunay umano na maaasahan ng publiko at ng mga commuter ang EDSA busway. Ito ang inihayag ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT, kung saan umabot umano sa higit 10 milyong mga pasahero ang gumamit ng busway sa unang 2 buwan pa lamang ng taon. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pinatunayan umano ng EDSA Bus Carousel na isa ito sa maaasahang transportasyon para sa mga mananakay sa Metro Manila matapos itong makapagtala ng malaking pagtaas sa bilang ng mga pasahero sa unang 2 buwan pa lamang ng 2025. Sa datos na inilabas ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT, umabot sa mahigit 10 milyon ang bilang ng mga pasaherong gumamit ng exclusive busway mula January 1 hanggang February 28. Kung saan tumaas ito ng 34% mula sa higit 7 milyon na pasahero sa parehong panahon noong taong 2024. Kung saan tumaas ito ng 34% mula sa higit 7 milyon na pasahero sa parehong panahon noong 2024. Noong Enero 2025 naman, naitala ang higit 5 milyong pasahero, mas mataas ng 42% kumpara sa noong Enero 2025 naman, naitala ang higit 5 milyong pasahero, mas mataas ng 42% kumpara sa higit 3 milyon noong Enero 2024. Habang noong nakaraang buwan naman, umabot sa higit 4 na milyon ang bilang ng mga commuter, kung saan tumaas ito ng 25% mula sa higit 3 milyon sa parehong buwan noong nakaraang taon. Tinatayang 317 bus ang bumabaybay sa EDSA Bus Carousel araw-araw na nagpapabilis sa biyahe mula Monumento sa Caloocan patungong Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa loob ng 45 minutes hanggang 1 oras. Samantala, nakatakdang isailalim sa rehabilitasyon ng busway ngayong buwan at inaasahang matatapos bago ang ASEAN Summit sa 2026. Nauna nang sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na pananatilihin ang isang exclusive lane para sa mga bus upang maiwasan ang abala sa mga commuter. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nakalikom ng nasa 28,000 na bag ng dugo ang Philippine Army matapos ang isinagawa nitong 2-day blood donation drive na layong makatulong sa mga taong nangangailangan na masalina ng dugo. Ito rin daw ay bahagi ng pagunitan ng sandatahan para sa kanilang ika-128 founding anniversary. Narito ang report ni Dustin Bayog. Nagsagawa ng blood donation drive ang Philippine Army sa iba't ibang bahagi ng kampo sa bansa kung saan nakaipon ito ng aabot sa 28,000 bag ng dugo na makatutulong sa mga nangangailangan ng blood transfusion. Tumagal ang donation drive ng 2 araw mula March 7 hanggang March 8 bilang bahagi ng ika-128 founding anniversary ng Philippine Army sa ilalim ng temang matatag na sandigan ng bagong Pilipinas. Nakiisa sa unang araw ang mga Army officers at enlisted personnel, habang sa ikalawang araw naman ay ang mga Army reservists at ROTC cadets. Ang mga nais maging benepisyaryo ay maaaring magtungo sa mga malapit na Community Defense Centers o CDCs at ng Regional Community Defense Group Units at base na rin sa rekomendasyon ng mga miyembro ng Army at ng kanilang LGU at barangay. Para sa DZRH-TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, muling pinatunayan ng Pilipinas at Hungary ang matibay nitong relasyon at ugnayan tungo sa mas progresibo at maunlad na bansa. Sa ginanap na Philippine-Hungary Friendship Week, inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na nais nitong palakasin ang mutual labor cooperation para sa mga Pilipinong manggagawa sa kanilang bansa. Ang mga detalye iyahatid ni James Galange. Target ng Department of Migrant Workers o DMW na mas lalong mapalakas ito ang mutual labor cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Hungary. Kasabay ng pagdiriwang ng Philippine-Hungary Friendship Week, nagpasalamat si DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa patuloy na pagsuporta at pagbibigay oportunidad ng Hungary sa bansa, kung saan kasalukuyang mayroon ng halos 10,000 manggagawang Pilipino ang nagtatrabaho sa kanilang bansa at tinatamasang pantay na pagtingin sa iba't ibang industriyang kanilang kinabibilangan. Karamihan sa mga ito ay mga automotive technician, machine operators, truck drivers, logistic professional, hotel, farm at warehouse workers. Samantala, inihayag naman ni Hungarian Ambassador Tita Nelia Tot na ang naturang Friendship Week ay pagpapakita raw umano ng respeto at dedikasyon tungo sa mas maunlad at progresibong mga bansa. Habang idinaos rin sa nasabing selebrasyon ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa ilang overseas Filipino workers at job fair naman para sa halos 3,000 trabahong naghihintay sa Hungary. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Sasabak sa Dota 2 ang isang esports team na binubuo ng All-Filipino roster. Kabilang nga riyan ang tinaguriang one true carry ng Pinas na si Mark Polo Raven Fausto na mula sa dating team na Blacklist International. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Millie Borja. Lilipat sa offlane role si Mark Polo Raven Fausto, ang kilalang one true carry ng Pinas matapos sumali sa bagong Dota 2 team na Team Nemesis. Huling naglaro si Raven para sa ngayong nabuwag na Blacklist International at muling sasabak bilang position 3 o offlane. Makakasama niya sa bagong kupunan ang kapwa Filipino players na sina Philip Joshua Carmatore, ang position 1 o hard carry, si Red Lawrence Magiroa o position 2 mid lane, John Ray Jing Duyan, position 4 soft support, at si James Aries Guerra para sa position 5 hard support. Itinatag ang kupunan ng mga dating staff ng ITB Esports, isang British esports organization na aktibo rin sa iba't ibang esports game. Ayon kay Team Nemesis COO Sebastian Lobjek, pinili nilang bumuo ng all-Filipino roster dahil naniniwala siyang may lakas ang mga Pinoy pagdating sa Dota 2. Sasabak ang Team Nemesis sa kanilang unang kompetisyon sa Dream League Season 26 Open Qualifiers na magsisimula ngayong Marso. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Andrea Brillantes nagpawaw sa kanyang 22nd birthday photoshoot at Fusion Music Festival sa March 15 na. Ben & Ben, December Avenue, Zach Tabudlo at Maki kabilang sa mga performer. Ang mga detalye sa report ng ating showbiz, Angel. Talagang hashtag feeling 22 na ang aktres na si Andrea Brillantes.
Sa Instagram, napawawang netizen sa latest IG post ni Andrea tampok ang kanyang birthday photoshoot sa isang white crop tee na may nakasulat na 22 na tinernohan ng isang multicolored skirt and red stilettos. Dito agad namang bumuho sa mga pagbati para sa birthday girl. Kabilang na nga ang TC Candler and the Independent Critics na siyang naglalabas ng taunang listahan ng 100 Most Beautiful Faces. At dito nanguna si Andrea noong 2024. Bukod sa pagiging aktres, si Andrea rin ay isang entrepreneur at kamakailan nga lang ipinagdiwang nito ang second anniversary ng kanyang beauty brand na Lucky Cosmetics. Samantala, sa iba pang balita, kasado na sa Sabado, March 15 ang Fusion, the Philippine Music Festival. Kabilang sa mga magtatanghal dito ay ang mga bandang Ben and Ben, December Avenue at Itchy Worms. Mga harana rin sina Zach Tabudlo at Maki, habang kasali rin sa mga magpapasiklabang P-pop groups Alamat at Kaya. Nakatakdang ganapin ang Fusion, the Philippine Music Festival sa CCP Open Grounds. At yan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito pa ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.